Boss, magsisimula na ako ng junk shop. Ito ang ano-anong mga permit ang kailangan. Ito ang comment ng nag-comment sa atin sa YouTube channel na ang pangalan ng kanyang kuan ay ano yun? Anong pangalan? Manug Hakot. Pangalan ng kanyang channel. Ano yun? Ang kanyang YouTube account. Manug Hakot. Manug Hakot. Ano-anong permit ang kailangan? So isa-isahin natin kung hindi man kumpleto, edi kayo na lang ang magkumpleto kasi magulo na yung kwan ko record ko So una, DTI. Sumunod ay ano nga ba 'yon? DTI. Pagkatapos kung nangungupahan kayo, kasunduan dun sa lupang inuupahan nyo, kontrata. Tapos yung tax declaration nung inuupahan nyo, gagawin nyo yon. Pagkatapos ay punta kayo ng barangay. May tinatawag na anong tawag doon sa na yan? Yung binayaran, may ibibigay sa inyong resibo sa barangay. Parang barangay permit yon. Kukuha kayo ng barangay permit, pero sa city hall nyo yun babayaran. Parang may perma, yung perma, depende yon sa barangay nyo, ganito itsura may perma yun ng kapitan, tapos yung nakalagay doon kung magkano yung babayaran nyo, depende sa kuha ng barangay nyo. Pagkatapos doon punta kayo ng city hall. Yun nga, dala nyo yung kasunduan, dala nyo yung anong tawag doon, kasunduan, yung kontrata, tapos tax declaration, hihingin sa inyo yun ng city hall. Hihingan din kayo ng resibo ng fire extinguisher. Kailangan yung bumili ng 3 piraso. Ang alam ko dalawang malaki, isang maliit. Depende sa patakaran sa bayan nyo. Tapos ayun, kung kayong naglalakad mismo, wala nang authorization na kailangan na papirmahan kayo sa attorney. Pero kung ipinalalakad nyo, magpapapirma kayo ng affidavit sa attorney na katunayan na ipinalalakad nyo kayo ganito, parang pinapahintulutan nyo siya. Pero kung kayo, okay lang na wala na yon. Tapos kailangan nyo ng yung mga picture ng inyong ng inyong bodega, ng inyong magiging bodega, opisina. Kailangan may opisina. Kahit maliit lang. Pagka naman yung inyong bodega ay building, kailangan nyo pa ng building permit. Pero yung sa akin kasi binakuran ko lang, tapos sabi ko yung opisina ay kubo-kubo lang muna at for construction pa, gagawin pa. Pumayag naman. Tapos depende sa bayan nyo kung gaano kalaki ang ang lote na pinahintulutan. Dito sa amin sa Kalamba ay 500 square meter. Saka kabibigyan ng ng permit. Dati ayaw magbigay, pero ngayon nagbibigay na 500 square meter. Kailangan may bakod, may opisina. Kung konkreto, kinakailangan may building permit. Tapos pagka ibigay nyo yung mga requirements na hinihingi, magsasama kayo ng tauhan nyo. Halimbawa 3 ang minimum. Ako, isinama ko isang driver, isang cashier, isang receiver. Kasi ilalagay nyo rin doon yung yung magiging posisyon nila. Bibigyan sila ng health card sa city hall. Bibigyan sila ng pinaka health card, ID card. ID ng health card. Yun ang ibibigay sa inyo sa city hall. Pagkatapos noon, ayun, kukumpute na yun kung magkano. Pupunta nga pala kayo sa iba't ibang department. Halimbawa sa fire, pupunta kayo doon, magpapa-approve kayo. Nakalimutan ko na kung ano nung mga kasi pinalakad ko nga sa fire, sa BPLO, pinakahuli sa BPLO. Halimbawa, nagdeklara kayo ng 115 puhunan. Kinuwang kayo ng BPLO, tiningnan kayo, binisita kayo, nakita marami kayong sasakyan. So sila ang magdi-decide noon, i-estimate na lang kung magkano ang halaga ng sasakyan nyo, magkano ang halaga ng mga gamit nyo. So sa kanila ilalagyan nyo. Halimbawa ang nilagay nyo 150 ang puhunan nyo cash. Ang sasakyan nyo ay halagang 250. May motor kayo, may sasakyan kayong o di 400,000 nyo, di-deklara doon. Halimbawa lang naman yun. Yung mga ganun ba,
Yung mga ganun ang mga masasagupan nyo sa paglakad-lakad ng kwan, ng permit. Ano? Ang permit maaaring umabot sa kwan sa 30 mahigit, depende sa kwan kung kayo ang maglalakad. Ano? Kasi yung kwan may insurance pa eh, may insurance pa yan. Sa parang nasa 6.5 ang insurance, ang naka-insured ay kliyente. Yung mga nagdi-deliver sa inyo, 3 kliyente ang naka-insured. Ano, halimbawa, nagdi-deliver sa inyo, may kwan, may nadisgrasya, may sumabog. Ayun, sagot ng insurance yun. 3 hanggang 3. No, at yun ay taon-taon nire-renew yung insurance na yun. Naka-insured yung mga kliyente nyo hanggang 3. Ano? Tapos pagkatapos no nalakad nyo na yon, diretso naman kayo ng BIR, ano, diretso kayo ng BIR, ano, papa-registered din kayo sa BIR at magpapagawa rin kayo ng mga resibo, ano. So kami may dinaluhan din kaming mga forum, ano, hindi ko lang alam sa inyong bayan, kami dumalo ng Senro Forum mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ano. At yan, may fire safety certificate pa, ano, mga kung anik-anik na ibinigay, ano, picture nung inyong kwan, picture nung inyong mga bodega, anong paglalagyan nyo ng kwan, no. Tapos pagkatapos nun, pag na bigyan na kayo ng permit, o kailangan nyo rin kumuha ng anong tawag doon, CNC sa DNR. Kung hindi ako nagkakamali ay depende sa inyong bayan kung magkano. Alam ko doon 20 hanggang 25 CNC, ano. Yun ay lifetime, ano. So kaya kinakailangan kung kayo'y nangungupahan, dapat pinakamababang kontrata nyo ay 5 to 15 years. Kasi sayang yung lifetime na babayaran nyo sa CNC. Pagkatapos noon, dam site certification. Ang dam site certification ay mga 50 to 70,000, ano. So yan ang mga permit na kailangan sa pagtatayo ng junk shop. Alam nyo mga kabubog, itong pagja-junk shop ay pangmayaman to na negosyo, ano. Ngayon kung gusto nyong mag-junk shop ay magsimula kayo sa maliit. Kung ako sa inyo, wag muna kayo magparehistro, mag-execute lang muna kayo na mag-execute. Aralin yung mabuti. Pag alam nyo na ang pasikot-sikot, kung maaari mamili kayo, ibenta nyo kaagad, wag muna kayo magtambak. Kasi pag nagtambak kayo, nandiyan na, sisitahin na kayo, pag-iinitan na kayo, ano, may permit ba kayo, tatanungin kayo ng kapitbahay nyo, liligaligin kayo, ano, kung ano-ano, kung sino-sino pupunta sa inyo. Mas maganda, mamili kayo, diretso ka agad, benta ka agad, huwag kayo magtambak. So yun muna, ganun ang ginawa ko, ano, pagkapamili ko, bahay-bahay, diretso na sa mga malalaking junk shop habang inaaral ko. Dahil ang pagja-junk shop ay, ang requirement sa pagja-junk shop ay ginawa para sa mga mayayaman, ano. Pagka hindi ka mayaman, hindi ka basta makakatugon sa mga requirements ng pagja-junk shop. Kaya napakahirap makasurvive, ano, madaling pasukin, napakahirap makasurvive, ano. Ako sa kakapalakad ko, ang naubos ko sa aking permit ay nasa 80,000 sa kakapalakad ko. Paulit-ulit, ano. At talagang hindi biro-birong halaga, ano. Utay-utay lang pagka kumikita ipon. Kaya kaya matagal ako bago nakakuha. So yun lang muna mga kabubog, ano. Mag-comment lang kayo, magtanong lang kayo kung may tanong kayo.